So, nagbabalik. Ano ba? Hindi pa ho New Year. May nagdadabog ba din eh? Ang ingay din ni sa amin. Kung ano-ano na lang yung mga tumatalsik, kung ano-ano na lang yung mga maiingay. Ang hangin pa. Pagpasensyahan nyo na ho ha. Ganun talaga eh, wala akong magagawa. Unless lumipat ako ng ibang bahay. Mukhang magiging title ho ng video na to is Galit na may konting chika. 안녕하세요. 조원입니다. Andini na naman ho ako with my wrench mic na marami ho ata sa inyong kinatutuwaan to. Gusto ko lang po ng chika minute with you guys kasi parang ang tagal ko na hindi chumika. Tapos na yung Pasko and almost patapos na rin po ang December and patapos na rin ang 2023. Kalain mo yun, magto 2024 na in a few days. Bakit parang ang tanda ko na? So, 2023. I would say 2023 yung year na I was at my low. Parang dami kong pinagdaanan. Kasi 2023 din yung nagsimula na sobrang lumala yung homesickness ko. Nasa Korea ako. And sobrang, para bang after a year of living in Korea, dun palang nag-dawn upon me. Wow, dawn upon me. Dun ko lang parang fully na internalize na, hala, wala na talaga ako sa Pinas. Sa unang year na bumalik ako ng Korea is parang, wow, ang daming bago. Siguro sobrang na-distract ako sa mga new things and new adjustments nung time na yon. And after medyo naka-adjust na ako, nalaman ko, hindi pala talaga ako naka-adjust. Hala, Juwon, homesick ka talaga. Like, kailangan mo na tong i-acknowledge. Yung homesick ko nun, talagang malaking S-I-C-K. Homesick. May sakit ka na talaga, Juwon. It was bad. Like, sa buong buhay ko, yun na siguro yung pinaka naging malungkot ako. Akala ko nga sa thesis na yung parang pinaka mahirap kong time. Pero hindi pala, mas may ikinahihirap pa pala ako. And malay mo, in the future, mas may hirap pa ako. Hindi natin alam. Pero okay lang kasi kahit na meron akong ikakaharap na hardship in the future, as long as kaya ko siyang i-acknowledge, and more importantly, kaya ko siyang i-open up sa mga taong close sa buhay ko, I think kaya ko naman yun, for sure. And kaya nyo rin. Kaya nating lahat. This year has been so full of upset. May nagko-construction na naman din eh. Araw-araw na lang may nagko-construction dito. Kuya, ano ba kino-construct nyo? Go, kuya. Trabaho mo yan eh. And very thankfully, I had the chance to come back to the Philippines after yung 6 months na sobrang lumala yung homesickness ko. And dun ko lang na-realize na marami nga palang willing tumulong sa akin. And ever since then, I've been trying so hard to keep myself motivated and active and wag lang yung nakaano lang sa bahay. Sobrang hirap minsan. After nung pagbalik ko dito sa Philippines, and mag-isa na ulit ako sa daily routine ko sa Korea. Kasi di ko nakasama yung nanay ko. Wala na yung magpupush sa akin na gumising, lumabas ng bahay. Parang na-realize ko nung time na yun. Every day, and every moment is just a conscious decision. Kailangan mo lang talaga i-push yung sarili mo. Push hindi na motivating way, pero to the point na napapaaway ko yung sarili ko sa sarili kong utak. Mamaya na. Hindi, Juwon. Gumising ka, gumalaw, tumayo ka man lang. Uminom ka man lang ng tubig, umalis ka lang dyan sa kama mo. Alam kong sobrang small lang nun, pero ang laking energy yung na-exert ko para lang magawa yung decision na yun. Awan ko, na-realize ko na everyday is just a series of choices. Like, conscious choices, active choices, pilit choices para lang gumalaw ako. Parang nung kinakamusta ako ng friends ko, kinuwento ko to sa kanya na everyday is just a series of conscious choices. Hindi ko alam kung okay na ba ako. Pinipilit ko nga lang yung sarili ko na maging okay. So, sabi naman niya, baka nga ganun lang talaga. And someday, hindi na siya magiging as conscious as now. Parang after a certain amount of time, baka naman, masanay ka na lang na gano'n. Imbis na sobrang conscious choices na siya, magiging kinda subconscious choice na siya for you. Ganun lang talaga ang buhay. Maybe. Hindi natin alam. Ang importante is, nagtatry ho ako maging positive, maging active, maging
buhay. Sobrang na-appreciate ko yung friends ko. Ay, nagpapasalamat din talaga ako sa YouTube kasi ito rin yung nagpo-push sa akin na mag-try ako ng bagong things, mag-meet ng new people. Na-appreciate ko kayo. Gusto ko lang po yun sabihin. Kahit sobrang hindi pa rin ako sanay mag-YouTube, pinupush ko na rin yung sarili ko lumabas, mag-vlog sa labas, magsalita sa labas. And sobrang gusto ko magpalamon sa lupa kasi hiyang-hiya talaga ako. Feel ko, kailangan ko lang ng maraming exposure. Kailangan ko lang ng maraming experiences na ganun para masanay na rin ako. Tapos minsan may nakakakilala sa akin na ibang tao habang nasa labas ako. And grabe, di ko alam yung i-react sa mga tao kasi, kilala ba nila talaga ako? Hala, sobrang nahihiya ako kapag may nagpapapicture. Parang, di ka naman special, June. Grabe. Ano ba nangyayari? Ano ba? Grabe, sobrang chika minute lang pala tayo dito. Hindi ko alam yung nagiging flow ng video na to. And dahil nga sa YouTube, diba, sobrang na-motivate ako mag-try ng mga bagong things. Kasi gusto ko rin siya for my memory sake. Kahit na ang tagal ko dito sa Philippines. Ano kasi ako noon? Estudyante. So medyo GC pa ako and hindi pa ako masyadong lakwatsa. So halos wala rin ako napuntahan within the Philippines kahit 20 years akong nanirahan dito. So, with the excuse of YouTube, gusto ko rin pumunta ng mga different tourist spots na kahit lokal na talaga ako dito, gusto ko magpaka-turista. And gusto ko rin siya i-document for my sake. Kasi, memories are very precious, I realize. Tulad ng this Christmas, sobrang natuwa ako kasi ang dami kong na-try na bago. Like, umattend ako ng simbang gabi, nakakain ako ng puto bumbong, nag-try din ako mag-prepare ng Noche Buena kahit na hindi kami masyado nagse-celebrate ng parents ko ng Christmas talaga. And then, amazingly, after nung nag-post ako ng picture nung kapitbahay namin dati, nagka-reconnect kami. Lumipat kasi siya ng bahay nung bata pa kami. So, hindi ko alam yung Facebook niya, hindi ko alam yung Instagram niya. Pero after nung nakita niya yung video, ayun, parang nagka-reconnection kami. And definitely, magpaplano kami mag-catch up if ever. And sobrang excited ko. Grabe! Sobrang thankful po talaga ako sa inyo sa YouTube and all my followers and subscribers. Kasi kung wala kayo, never siguro nag-reach yun sa kapitbahay ko nun. And never kami mag-reconnect. Share ko lang. I would say this Christmas, this December, was such a success, personally. And I'm so happy that I made the decision to spend my Christmas here and a few more months here in the Philippines. And mag-New Year na, magto-2024 na. And sobrang natatakot ako, pero sobrang na-excited ako to whatever 2024 holds. Definitely, I'm going into this new year with a very much positive outlook compared to last year. Again, I will make a series of active decisions that would point my life into a better direction. Wow, deep yarn? Ano to? Ayun lang. Kung may New Year's resolutions po kayo, paki-share. Gusto ko lang mangopya. Thank you for staying here with me ng 2023 and I hope you keep sticking with me until sa 2024. See you po again sa next video ko. Bye! I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute.